Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina. Ngayon, susuriin natin ang paksa tungkol sa mapanganib mamumuong dugo, blood clots, at ang mga natural na lunas gamit ang wastong dieta, bawang, at dahon ng perila. Kamakailan, maraming babala tungkol sa pamumuong ng dugo o blood clots. May mga nagsasabi pa nga na kapag ang dugo ay lumapot na parang lugaw, maari itong maging sanhi ng stroke. Gaano ba talaga kapanganib ang kondisyong ito? Ang pamumuo ng dugo ay isang napakadelikadong kondisyon. Kapag hindi dumadaloy ang dugo, titigil sa paggana ang mga organo, lalo na ang puso at utak. Ang cerebral infarction o ischemic stroke ay madalas na nagmumula sa atherosclerosis, paninigas ng mga ugat, na nagiging sanhi ng kakulangan sa oxygen at pagkamatay ng brain tissue. Ayon sa pinakabagong datos, higit sa 13 milyong kaso ng brain infarction ang naitala sa buong mundo taon-taon, na karamihan ay humahantong sa kamatayan o nag-iwan ng malubhang kapansanan. Ang bilang na 13 milyon ay talagang nakakakilabot. Nalaman ko na may pang-araw-araw at pamilyar na pagkain tayo na siyang pangunahing sanhi nito. May 3 pangunahing uri ng pagkain na dapat nating paingatan. Una at pinakakaraniwan ay ang mainatsara o binurong pagkain, pati na rin ang mga processed foods tulad ng hotdog, longganisa, at mga delata tulad ng corned beef at meatloaf. Ang mapakaing ito ay karaniwang may napakataas na sodium o asin. Bagamat kailangan ang asin para sa water balance at metabolism ng katawan, ang sobrang paalat ay nakdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ang nangungunang risk factor para sa blood clots at paulit-ulit na stroke. Bukod sa pagkain, mayroon akong isang kakaibang sikreto. Pagkalipas ng 9:00 gabi, kumuha lang isang butil ng bawang at ipahid sa ilang bahagi ng katawan o ilagay sa ilalim ng unan para makaroon ng mahimbing na tulok at mapaluso ang atay at bato, kidneys. Pakinggan man itong kakaiba, ang bawang ay may magkakahangahangang benepisyo. Ang paglalagay ng isang butil ng bawang sa ilalim ng unan o pagpahit nito sa mga acupressure points bago matulog ay nakakatulong na pabutihin ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga katas ng bawang ay nakakapagpakalma, tumutulong mag-detoxify ng atay at bato, at tumutulong sa katawan na makabawi pagkatapos ng mahabang araw. Kung gagawin ito ng tama pakalipas ng 9 gabi, mapapansin ninyong mas mahimbing ang inyong tulog at mas malusog ang inyong nga internal organs. Sana ay mas bigyang pansin ng matagapakinig natin ang dami ng asin sa kanilang dieta at subukan ang maliit na tip na ito gamit ang bawang na ibinahagi ko upang maprotektahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Sa panahon ngayon, ang milk tea, makakanin, at matatamis ay parang pambansang merienda ng mga kabataan at office workers sa Pilipinas para pampawalang stress. Ngunit sa totoo lang, kabilang sila sa mapakaing napakadelikado na nagiging sanhingang pakbabara ng ugat. Ang mapakaing ito ay may napakataas na asukal. Ang dahilan kung bakit mahili ang nga tao sa matatamis ay dahil mabilis nitong pinapabuti ang mood. Subalit, kapag bumaba na ang sugar level, bababa rin ang pleasure hormones. Kaya tayo ay nakakaramdam ng pagkainis at hahanap-hanapin ulit ito. Ito ay isang nakakadik na cycle. Kaya kapag kumukonsumo tayo napakaraming asukal, ano ang magiging epekto nito sa ating utak at mga blood vessels? Kahit pa glucose ang pangunahing gasolinang utak, ang sobrang taas ng blood sugar ay direktang makakasira sa mga blood vessels. Ito ang pangunahing sanhi nga komplikasyon gaya ng pagkasira ng retina sa mata at lalo na nga ugat sa utak. Sa katagalan, madaling humantong ang kondisyong ito sa cerebral infarction at stroke. Kahit na napakasarap nila sa panlasa, dapat ninyong isaalang-alang na bawasan ang pagkain nito hanggat maaari. Bukod sa matatamis, may isa pang grupo NG pagkain na kaway rin NG, cardiovascular health. Ito ay ang MH, matatabang karne at MH, pritong pagkain tulad NG chicharon o lechong kawali. Ang nga pritong pagkain na may malutong na balat ay palaging nakakatakam, ngunit naglalaman ang nga ito ng sobrang daming mantika. Ang sobrang fats ay nakdudulot ng pagtaas ng blood lipids taba sa dugo. Kapag mas mataas ang blood lipids, mas mataas ang panganib ng atherosclerosis, na unti-unting nagpapasikip sa mga ugat patungo sa utak at nagpapataas ng sansa ng stroke. Sa makatuwid, ang ating eating habits ang susi. Kailangan nating maging proaktibo sa pagbabago ng ating diet at kontrolin ang dami ng asukal, mantika, at asin upang maprotektahan ang ating nga ugat. Ang wastong dieta ay lubos na mapapababa sa panganib ng stroke. Bukod sa pagkain, maaari rin nating gamitin ang natural na sangkap sa ating paligid para suportahan ang kalusugan.
Subukang maglagay ng isang butil ng bawang sa ilalim ng unan bago matulog. Mayroon ba talaga itong benepisyo? Baka kakaiba itong pakinggan. Ngunit ang bawang ay hindi lang simpleng pampalasa. Matagal na itong ginagamit bilang natural na gamot upang maiwasan at mapagaling ang iba't ibang sakit. Ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan ay may kinalaman sa kamanghamanghang epektong medikal ng halamang ugat na ito sa ating katawan habang tayo ay nagpapahinga. Ito ay isang simple ngunit napakabisang pamamaraan. Ang unang benepisyo nito ay ang pagpapabuting tulog. Ang matagal na insomnia ay mapanganib at kapag naglagay kang bawang sa ilalim ng unan, naglalabas ito ang sulfur compound na tinatawag na allicin na nakakatulong upang mabilis at mahimbing kang makatulog. Ang bawang ay mayroon ding magnesium at potassium. Ang magnesium sa bawang ay sumusuporta sa restorative sleep sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na level ng aminobutyric acid, GABA. Ito ay isang neurotransmitter na nagpapabagal sa aktibidad ng nerve cells na tumutulong sa utak at central nervous system na mag-relax at mabawasan ang stress. Ang potassium naman ay nakakatulong na mapahusay ang kalidad ng pagtulog at nililimitahan ang pagising sa gitna ng gabi. Kapag tayo ay natutulog, hindi gaano gumagalaw ang katawan kaya minsan ay hindi maayos ang daloy ng dugo. Ang allicin sa bawang ay gumaganap ng papel na isulong ang sirkulasyon ng dugo at metabolism na tumutulong maiwasan ang problema sa ugat gaya ng pagbabara. Dahil dito, pagising mo, makakaramdam kang sobrang ginhawa at sigla. May isa pang punto na nakikita kong napaka-practical. Ito ay ang kakayahan nitong maktaboy ng lamok na nagdadala ng dengue at insekto na napakakaraniwan sa ating bansa. Ipinapakita nga siyentipikong paaral na ang natatanging amoy ng bawang ay nakakalito sa mga insekto tulad ng langaw at lamok. Ang paglalagay ng isang butil ng bawang sa agaza ilalim ng unan ay pipigil sa kanila na makapasok sa iyong tulugan na nagbibigay proteksyon para sa isang mapayapang pagtulog. Ang isa pang tip ay ang pagpahid ng katas ng bawang sa balat para iwas kagat ng lamok. Gayunpaman, kung pipiliin nating maglagay ng bawang sa ilalim ng unan, kailangan nating isaalang-alang ang distansya. Kung masyadong makapal ang unan o masyadong malayo ang bawang sa katawan, hindi abot sa atin ang amoy at mga active compounds nito na napapababa ng malaki sa epekto nito laban sa lamok o para sa kalusugan. Ibig sabihin, kailangan nating ayusin ang posisyon para maging pinakaangkop. Ang bawang ay naglalaman ng allicin, isang napakalakas na compound na tumutulong harangan ang mga enzymes na ginagamit ng bakterya upang makapasok sa katawan. Bukod pa rito, ang bawang ay mayroon ding alisin na lumalaban sa bakterya, virus at fungi. Kapag huminga ka sa isang kapaligirang may amoy ng bawang, nababawasan ang pamamaga at congestion. Mas kaunti rin ang nailalabas na uhog, mucus, na nakakatulong na lumuwag ang pahinga sa ilong at nagpapalalim ng tulog. Ang bawang ay parang isang natural na protective shield. Ang ating mga kumot at unan ay madalas na naglalaman ng maraming bakterya at dust mites na hindi nakikita ng mata. Naglalaman din ang bawang ng sulfide compounds. Ito ay isang mahusay na natural na antibacterial substance. Ang paglalagay ng isang butil ng bawang sa ilalim ng unan ay maaring makatulong na patayin ang nakakapinsalang mikroorganismo, pinoprotektahan ang ating balat mula sa mga sanhingang pangangati. Nakakatulong din ang bawang na mabawasan ang pakalagas ng buhok. Baka mahirap itong paniwalaan pero may basehan ito sa siyensya. Ang mga essential oils at volatile compounds sa bawang ay may kakayahang isulong ang blood circulation. Kapag tayo ay natutulog, pinapasigla ng nga sangkap na ito ang daloy ng dugo sa anit na nagbibigay ng mas mabuting nutrisyon sa mga hair follicles at tumutulong na bawasan ang pakalagas ng buhok. Maglagay lamang ng isang binalatang butil ng bawang sa ilalim ng unan para makatulong na kumapal ang buhok at maiwasan ang hair loss. Ngunit, dapat tandaan ngang matagapakinig na kailangang palitan ang butil ng bawang araw-araw upang mapanatili ang kalinisan at masiguro na makukuha ang buong benepisyong bawang. May isang napakahalagang paalala bukod sa paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan pakalipas ng 9 olang gabi. Kung ipapahid mo ang isang butil ng bawang sa mga partikular na bahagi ng katawan, makakatulong ito para makatulog ka hanggang umaga at mapapalakas pa nito ang atay at bato. Lalo na sa taong lampas 50 anyos, ang mahimbing na tulog ay minsan nagiging pangarap na lang. Ang insomnia sa pagtanda ay may malubhang epekto sa kalidad ng buhay. Ang paggamit ng bawang sa ganitong paraan ay talagang isang lifesaver. Ang unang bahagi kung saan ipapahid ang bawang ay ang palat. Ipinapakita ng paaral na ang taong may ugaling mapahid ng bawang sa kanilang mapalat pakalipas ng 9 gram gabi ay may mas malalim at mas mahusay na kalidad ng tulog. Sa traditional medicine,
Ang bawang ay likas na may katangiang nagpapainit, warm. Kapag ginamit natin ito para mag-massage, init ang palad na siyang magpapasigla sa sirkulasyon ng dugo. Dahil sa init ng bawang, nawawala ang stress at mas maayos na nakakapapam ng dugo papunta sa utak. Kapag maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas madaling nakakapag-detoxify ang katawan. Hindi lang ito nakakatulong na makatulog kaagad, kundi sa katagalan, nakakatulong din itong maiwasan ang diabetes, mabawasan ang pananakit ng buto at kasukasuan, at mapanatiling napakalakas ng atay at bato. Mula lamang sa isang malit na butil ng bawang, naniniwala akong marami ang gugustuhin gawin ito agad para mapabuti ang kanilang kalusugan. Ang bawang ay naglalaman ng malaking halaga ng bitamina B1 at B9 na nakakabuti sa utak at tumutulong sa atin na madaling makatulog. Higit pa rito, ang malakas na anti-inflammatory property ng bawang ay nakatulong sa katawan na maiwasan ang trangkaso, sore throat at lumaban sa mga pumapasok na virus at bakterya. Ngunit may isang problema. Medyo matapang ang amoy ng hilaw na bawang. Maaring mainis ang ilang nakatatanda kapag ginamit ito bago matulog. Upang iwasan ang matapang na amoy, maaring palitan ito ng garlic essential oil o isang maliit na tip. Pagkatapos ipahid ang bawang sa palat, hugasan lang ito ng maligamgam na tubig at malaki ang ibabawas ng amoy nito, kaya hindi ito makakabala sa pagtulog. Ang isa pang napaka-unique na pamamaraan ay ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng talampakan na maring mag-detoxify ng buong katawan sa loob lang isang gabi. Ang pamamaraang ito ay orihinal na namula sa Japan at lumaganap na sa maraming bansa. Ang pagdikning bawang at paglalagay nito sa talampakan bago matulog ay parang isang natural na detox patch. Hindi lang ito nakakatulong linisin ang katawan, kundi sumusuporta rin sa pag-ibsan ng pananakit ng kasukasuan, pagtanggal ng pagod, at partikular na epektibo para sa sakit na ulo dahil sa matagal na stress. Sa traditional medicine, ang bawang ay may anghang at init na nakpapababang laknat, nakde-detoxify, at pumapatay ng bakterya. Kapag nilagay natin ang bawang ng tama sa acupressure point sa talampakan na itinuturing na pangunahing punto na nakakonekta sa pangkalahatang kalusugan, mas madaling na-absorb ng katawan ang nutrition. Nakakatulong ito na linisin ang mabaga at katawan. Kaya makakaramdam tayong labis na ginhawa pagising. Isang paalala sa paggamit ng bawang. Huwa na huwa maglalagay ng hilaw na bawang sa talampakan ng sanggol at maliliit na bata dahil napakanipis ng kanilang balat at madaling mapaso o makpaltos. Kahit sa mga matatanda na may sensitibong balat, hindi rin dapat direktang itapal ang dinikdik na bawang. Sa halip, sa mga ganitong kaso, dapat gumamit ng garlic essential oil para ipahid dahil mas ligtas ito at banayad. Ngunit nakakamit pa rin ang inasahang resulta. Maraming tao ang gumagamit din ng bawang upang gamutin ang talamak na sakit ng ulo o maging ang pananakit ng butot kasukasuan. Sa totoo lang, sa traditional medicine, ang bawang ay hindi lang pampalasa kundi isa ring mahalagang gamot. Ang bawang ay maanghang at mainit nakakabuti sa palisplin, tiyan, baga, at bato. Pinapalakas nito ang resistensya at tinutulungan ang katawan na maiwasan ang mga sakit na dalang bakterya o virus dahil sa napakahusay na kakayahan nitong mag-alis ng pamamaga at pumatay ng mikrobyo. Dahil sa pagiging mainit nito, madalas gamitin ang bawang para mag-detoxify, magpainit ng tiyan, at epektibong gamutin ang kaba, pagtatay, o kahit nabawasan ang nakakainis na sakit ng ulo. Isang halimbawa ay ang isang pasyente ko dito sa Pilipinas na tuwing hapon ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo. Nakpatingin siya kung saan-saan pero hindi matukoy ang sakit at hindi rin umepekto ang iba't ibang gamot sa sirkulasyon ng dugo. Sa huli, kinailangan niyang uminom ng painkillers. Ngunit ang isang tabletang painkiller ay tumatagal ngang 6 na linggo bago tuluyang may labas sa katawan na talagang nakakasira sa atay. Ang labis na paggamit ng painkillers ay nagbibigay ng malaking presyon sa atay. Ang pagpahit ng bawang sa noo at sa sentido, temples, sa pagitan ng 9 hanggang 10. 00 ng gabi ay makakatulong sa sirkulasyon ng dugo, makakabawas ng stress, at may anti-inflammatory effect. Kailangan lang magtiyaga nga 2 hanggang 3 araw at ang pananakit ng ulo ay mababawasan ng husto at magiging natural at mahimbing ang pagtulog. Ngayon, kapag direktang pinapahid ang bawang sa balat, ano ang dapat nating tandaan? Bagamat epektibo ito, nais kong paalalahanan kayo na huwag ipahid o itapal ang bawang ning higit sa 30 minuto bawat pagkakataon. Ang init ng bawang ay maaring magdulot ng pagkapaso o pamumula ng balat kung iwan ng masyadong matagal. Bukod pa rito,
Hindi rin dapat magtapal ng napakaraming beses sa isang linggo. Sapat na ang 2 hanggang 3 beses para makita ang pinakamagandang resulta. May isa pang tip. Ito ay ang pagbababad ng bawang sa lambano o puting ala upang ipahit sa mga sumasakit na kasukasuan at buto. Gaano ba ka-epektibo ang pamamaraang ito at paano ito gagawin ng tama? Upang ihanda ito, kailangan natin ng mga 1 kilong sariwang bawang na binalatan at patutuyuin sa araw. Pagkatapos, ibabad ito sa mga 2 litrong lambano o puting ala, white liquor. Ibababad natin ito hanggang sa maglabas ang bawang ng katas at medjing kulay dilaw ang likido, iyon ang senyales na pwede na itong gamitin. At tandaan, dapat gamitin ang ala na ito pakalipas 9:00 gabi o sa tuwing may pananakit, pamamaga o sprain. Kapag gagamitin, magbuhos ng kaunting ala ng bawang, garlic wine, at ipahid ito ng pantay sa masakit na bahagi. Ang pinakamahalaga ay sabayan ito ngang masahe upang masipsip ng balat at kalamnan ang ala at mabilis na mawala ang sakit. Kung gagawin ito ng regular, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, malinaw na makikita ang epekto. Hindi lamang nito binabawasan ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis, nililimitahan din nito ang atake ng mga bakterya na nadudulot ng impeksyon. Bukod dito, ang puting ala na may bawang ay nabibigay rin ng kinakailangang nutrition upang mapaluso ang kartilago-kartilage ng kasukasuan. Bukod sa garlic wine na pangmasahe, mayroon ding paraan ng pagbababa ng bawang sa suka para direktang kainin. Balatan lamang ang bawang at ibaba sa kaunting suka. Kapag umatake ang pananakit, maaring wine ng hilaw ang bawang na ito at uminom ng kaunting tubig para madaling matunaw. Maganda ring gawin ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Gayunpaman, dahil may matapang na amoy ang ibinabat na bawang, maaring may mga taong mahihirapang gamitin ito. Ang bawang na ibinabat sa puting ala ay naglalabas ng masangkap na tula ng magnesium at potassium. Ang magnesium ay may napakahalagang papel sa pakbawi at pagsuporta sa mahimbing na tulok sa pamamagitan ng pagpapanatili ng nerve transmission. Nakakatulong ito na gawing mas maayos ang daloy ng dugo sa utak. Binabawasan ang stress sa nerve cells, kaya mas nakaka-relax tayo at nakakatulog ng mas mahimbing. May silbi rin ang bawang sa panggagamot ng bulo ng ngipin o namamagang gilagid, gingivitis. Isa itong medyo epektibong lunas dahil sa antibacterial na katangian ng bawang. Ngunit mayroon akong mahalagang paalala, huwag ibabad o ibimbin ang bawang sa bibi ng masyadong matagal. Ang bawang ay mainit at madaling makapaso ni yebe sa bibig at gilagid. Para sa mga matagal ng sumasakit ang ngipin, maaari itong gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang araw kung matiis ang amoy nito. Ngunit ito ay pansamantalang lunas lamang. Pinakamabuti pa rin na pumunta sa dentista pagkatapos para lubusang magamot. Gaano man ito kaganda, kailangan pa rin natin itong gamitin sa tamang dami at sa tamang paraan. Bukod sa bawang, may isa pang halamang gamot na kasing bisa rin. Ito ay ang dahon ng Prila siso o tiyato. Kung lutuin ng tama ang dahon ng Prila, magiging parang milagrong gamot ito na nakatulong mag-detoxify ng atay at bato at magpahabang ng buhay. Ang dahon ng Prila ay talagang isang mahalagang halamang gamot. Kapag hinalo ang Prila sa mga partikular na sangkap, hindi lang nito nililinis ang galason sa katawan, pinapalamig ang atay, at pinapalakas ang bato, kundi tinutulungan din nitong mapabilis ang sirkulasyon ng dugo papunta sa utak. Isa sa pinakamagandang kombinasyon ay ang pagpapakulo ng dahon ng Prila kasama ng luya. Pagdating sa kombinasyon ng perilla at luya, naalala ko agad ang kwento ng isang pasyenteng ginamot ko si Maria Santos, isang guro mula sa Bulacan. Naranasan niya ang pait ng pagkawala ang kanyang ina dahil sa stroke, na ang pinakaugat ay ang matagal na hindi pagtulog insomnia. Si Maria mismo ay nagkaroon na rin ng talamak na insomnia, laging pagod ang katawan, at laging namumuhay sa takot na baka ma-stroke rin siyang tulad ng kanyang ina. Nakakaalarma ang kondisyon ni Maria dahil ang talamak na insomnia ay isang silent killer na humahantong sa mga problema sa puso at ugat. Tinuruan ko siyang gumamit ng dahon ng Prila at luya para gamutin ang kanyang insomnia. Ito ay isang napakaligtas ngunit epektibong paraan ng pagsuporta sa tulog para sa mga taong may psychological stress o body weakness. Gamit lamang ang nga simpleng sangkap sa kusina. Malinaw na bumuti ang kanyang insomnia. Ayon sa traditional medicine, ang dahon ng perilla ay may mga active compounds na nakakatulong labanan ang depresyon at bawasan ang pagkabalisa. Ang natural na amoy nito ay isa ring uri ng aromatherapy na nagpapagaan ng stress sa isip matapos ang nakakapagod na araw.
Napakadali rin ng paghahanda nito. Kailangan lang natin ng isang sandakot ng hiniwang dahon ng prila, isang piraso ng hiniwang sariwang luya, at isang sandakot ng malinis na bigas. Una, isangag ang bigas hanggang sa maging golden brown ito. Pagkatapos, saka idagdag ang luya at prila at haluin hanggang ang lahat ay maging ginintuan at mabango. Pagkatapos isangag, ilagay ang pinahalong sangkap sa kaldero na may humigit kumulang 1 litro ngang tubig. Pakuluan ng 15 minuto at salain upang kunin ang sabaw tea. Kapag pinaksama ang luya at prila, mas lalong lalakas ang epekto nito na tinutulungan ang katawan na madaling makatulog at magkaroon ng mas malalim na tulog. Bukod pa rito, ang timplang ito ay may mga katangiang anti-inflammatory at antibacterial na nakakulong sa mabilis, napagaling ng mga sugat at nagpapabawas sa mga pananakit na nagdudulo ng discomfort sa gabi. Paalala ko lang din na dapat inumin ninyo ang tubig na ito sa umaga pagkatapos kumain at maaari itong inumin ng mainit o malamig depende sa inyong gusto. Bukod sa paggamot sa insomnia, may isa pang kombinasyon na makakagulat din sa inyo, ang paggamit ng amaranth colitis na niluto kasama ng periya para suportahan ang paggamot sa diabetes. Maraming tao ang nagugulat dahil kadalasan ang prila ay inihahalo sa patola. Ngunit sa totoo lang, parehong may kakayahan ang dahon ng prila at colitis na labanan ang pagtaas ng blood sugar at kolesterol sa dugo. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong na makontrol ang blood sugar levels at maiwasan ang mga mapanganib na komplikasyon ng diabetes. Nakakatulong din ang sopas na ito sa pag-control ng timbang at mga sakit sa palayago respiratory. Ang protina sa ulam na ito ay nakakabawas ng insulin concentration at naglalabas ng mga hormones na sumusuporta sa weight control. Bukod pa rito, pinapatay nito ang mga sangkap na nadudulot ng pamamaga at allergy sa respiratory tract na napaka-epektibo para sa mga may hika-asma. Gayunpaman, kahit maganda ito, dapat lang natin itong kainin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Huwag itong kainin ng labis. At dapat iwasang kainin sa gabi upang masiguro ang tamang panunaw digestion. Ang susunod na kombinasyon ay ang dahon ng prila na niluto kasama ng munggo mung beans. Mula sa pananaw ng medisina, ang munggo ay isang pagkaing mayaman sa fiber at mga kinakailangang amino acids at may napakababang saturated fat. Kapag palagi natin itong kinakain, nakakatulong itong pababain ang kolesterol sa dugo ng napakahusay. Ang dahon ng prila naman ay naglalaman ng maraming tanin at vitamina B. Kapag pinaksama sa munggo, bumubuo itong gamot na sumusuporta sa panunaw, napababa na blood sugar at napaka-epektibo sa pagpapagaling na sipon at pagpapababa na launat. Lalo na tuwing tag-init o kapag mainit ang panahon, kung may nagtatrabaho ng mabigat at pinagpawisan ng husto, ang isang mangkok ng sabaw ng munggo na may prila ay makakatulong sa katawan na mabilis makabawing lakas. Kapag may trangkaso o flu, dinidikdik ang dahon ng prila kasama ng iba pang halamang gamot tulad ng pansit-pansitan o dokudami para inumin at ang sapal nito ay inilalagay sa no. Ang paraang iyon ay napaka-epektibo sa pagpapababang lagnat. Subalit may manting paalala dahil ang sabaw, munggo at perila na ito ay may malakas na diuretic effect na kakaihi. Kailangan nating isaalang-alang ang oras ng pagkain nito upang hindi maapektuhan ang kalidad ng ating tulog sa gabi. Bukod sa sabaw, ang perila ay maaari ding ihalo sa itlog upang maging lugaw na may itlog at perila na maganda rin sa buto at kasukasuan. Ang lugaw na may itlog at perila ay hindi lang masustansya, kundi ang dahon ng perila ay may hanggang 4 na active compounds na may kakayahang magpababang uric acid. Ito ay napakahalaga para mapanatiling malambot at malakas ang kasukasuan, maiwasan ang sakit sa buto, at mapalakas ang resistensya ng katawan para hindi madaling makasakit. Sa katunayan, ang essential oil sa dahon ng periya ay nagpapalawak ng mga ugat vasodilasyon. May anti-inflammatory effect at epektibong napapawalan ng sakit lalo na para sa mga may osteoarthritis o pananakit ng kasukasuan. Kapag ipinares sa itlog na mayaman sa calcium, vitamin D at collagen, nakakatulong ito sa pagbuangang matibay na skeletal frame at napakalaking ibinababangang panganib ng osteoporosis. Kaya naman, ito ay isang napakasustansyang pagkain na dapat ninyong ugaling kainin bawat linggo. Aba, hindi lang pala ito pampawala ng sipon at pampapawis, kundi sumusuporta rin sa ating motor system nga butot kalamnan. Bukod sa lugaw na may itlog, ang perila kapag ipinares sa karneng baka ay nagbibigay rin ng napakataas na nutritional value na itinuturing pangang mas masustansya kaysa sa ginseng. Kadalasan, ginigisa natin ang karneng baka sa kinsay, celery, o leeks.
Ngunit ang ginigisang baka na may prila ang totoong mahalagang gamot para sa utak. Ang karneng baka ay maraming protina at bitamina na tumutulong gumawang red blood cells at makpalakas ng immune system. Kapag isinama sa mataas na omega-3 ng prila, ang putaheng ito ay magiging antioxidant at magpapatalas ng pag-isip na napakabuti para sa mga malilimutin o may panganib na magkadementia pagtanda. Napakakailangan ng pakaing ito para sa mga nakakaranas ng cerebral ischemia, kulang ang daloy ng dugo sa utak, o vestibular disorders dahil sa saganang iron at nutrients nito. Ngunit, may espesyal na babala kapag kinakain ang ginigisang baka na may prila. Kahit napakasustansya nito, hindi tayo dapat kumain nito sa gabi. Lalo na kung may sariwa pang sugat. Dapat itong iwasan dahil ang sustansya sa karneng baka ay nakakapapatagal sa pagilom ng sugat at nagiiwan ng keloid scars na pangit tingnan. Mataas ang iron sa karneng baka. Kapag kinain natin ito sa gabi, ang iron na ito ay magtutula sa atay na magtrabaho ng mas mabigat na humahantong sa pagtaas ng blood sugar. Sa paglaon, ang nakasanayang, ito ang magiging dahilan kaya madali tayong magka-diabetes. Kahit na maganda ang perila, may 3 grupo ng tao na dapat maingat. Una, ang nga nakakaranas ng lagnat na may pakiramdam na labis na nainitan, heat stroke o hot cold. Ayon sa traditional medicine, ang perila ay may mainit at maanghang na katangian. Kung ang taong may mainit na pakiramdam ay gagamit nito, lalo lang init ang katawan, magiging irritable, at lalong lalala ang karamdaman. Pangalawa, ang nga buntis. May kasabihan na madalas pinapainom ng tubig ng perila ang nga buntis para madali raw manganak. Isa lang itong sabi-sabi na ipinasapasa at wala pang siyentipikong pag-aral na napapatunay rito. Ang malala, ang sobrang paggamit nega perila ay maaaring magdulot nega komplikasyon sa buntis. Dahil mainit na ang katawan ng nadadalang tao, ang sobrang pag-inom ng katas ng perila ay madaling humantong sa alta presyon, pagkapagod, kawalan gana kumain, at constipation. Kaya bago gumamit nito, kailangang kumonsulta muna sa espesyalista. Ang ikatlong grupo ay ang mataong may katawang madaling maka-allergy. At paano natin malalaman kung may reaksyon tayo sa dahon ng perila o wala? Ang pinakamahusay na paraan ay tikman muna ang maliit na halaga bago gumamit ng marami. Kung pagkatapos ng 24 oras ay walang kakaibang reaksyon, pwede na itong ipapatuloy. Isang napakahalagang bagay rin na dapat siguraduhin ngang lahat ay bumili ng malinis at walang kemikal na perila para ligtas sa kalusugan. Tandaan na hindi tayo dapat uminom nito ng sobra sa mahabang panahon. Ang pinakamagandang paraan ay uminom tuwing ikalawang araw, every other day. Ang sobrang pagkonsumo nito ay makdudulot ng kaba bloating, hindi pagkatunaw ng kinain, at masamang epekto sa blood pressure. Sana ang maimpormasyong ibinahagi ko ay makatulong sa inyo na magkaroon ng mag-aangkop na nutritional choices para maalagaan ang inyong kalusugan. Inaasahan ko na lagi kayong makakaroon ng malusog na pamumuhay at siyentipikong dieta para maitaboy ang mga karamdaman. Nais ko po sa inyo ang masaganang kalusugan. Mangyaring ay click ang like at subscribe at ayon ang notification bell upang hindi ninyo palampasin ang susunod pang kapakipakinabang na video na ihahatid ko sa inyo.